So yun, what's up sa inyo mga ka-farming, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga ka-farming. At for today's vlog mga ka-farming is ipapakita ko lang sa inyo yung mabisang gamot sa nagtataing kambing at may mahinang kambing. Ano pa ba? Mahinang kumain, hindi makatayo, etc. Sa mga kambing natin na may mga sakit mga ka-farming. At meron akong gamot na mga natuklasan na maganda po sa ating alagang kambing. At yun mga ka-farming, at meron din po tayong sinubukan na rin po na pamurga na expired na po, pero pwede pa pong gamitin at safe na safe pa rin po sa ating kambing, although expired na nga po siya. At pwede po yun sa buntis na kambing, pero pwede nyong gamitin siguro yung hindi po siguro expired. Pero yung sa akin kasi is ginagamit ko lang sa mga bisero at hindi po buntis, pero safe din po siya sa mga buntis na kambing natin na 2 months pababa mga ka-farming. So panoorin nyo tong video na to dahil makakatulong ho ito sa inyo. Ulitin ko lang po, itong video ko na to ay ituturo ko po sa inyo yung gamot po na mabisa po sa mga nagtatai po na kambing at sa mga hindi kumakain, matamlay, hindi makatayo, may sakit. Mabisa po ito. At ito po yung ginagamit po sa mga farm mga ka-farming. At ngayon ko lang din po nalaman dahil katulad niya ng aking sinabi, meron po kasi ditong farm na goat farm na binagbag. So kakilala ko lang din po, so binigyan niya po ako ng mga gamot mga ka-farming. So yun po ang gagamitin natin sa ating mga alagang kambing bilang paghahanda na rin po. Kaya nandito po sa kulungan ko yung mga gamot na yon at ini-stock ko dahil paghahanda nga po sa mga kambing natin na kung sakaling magkasakit ang ating kambing. At i-share ko sa inyo yun mga ka-farming dahil yun ay mga murang gamot lang mga ka-farming. At i-update ko na rin din po kayo sa ating kambing na buntis na si Tagpe at sa kambing natin na walang milk bag. I-update ko na rin po kayo doon mga ka-farming. At i-update ko rin po kayo kay ganda na naputulan po ng sungay. So lahat po yan i-update ko kayo. So panoorin mo tong video ko na to, tapusin mo mga ka-farming dahil baka nakita mo na itong mga gamot na ito mga ka-farming at hindi mo lang alam siguro, kaya pwedeng bilhin mo na ito mga ka-farming. At hindi po ito nakakasama sa mga kambing natin dahil effective po ito na gamot sa mga nagtataing kambing at sa mga naghihina or kumbaga hindi makakain, hindi makatayo nga mga ka-farming. So paulit-ulit, so tara, umpisa na ho natin ang simpleng vlog. Kuya Don TV. So ayun po mga ka-farming, bago po natin umpisahan yung ating vlog ay papakita ko lang ho sa inyo yung mga stock ko po rito na dapat meron din ho kayo. Ayan po. At yung sa mga nakakapanood po ng aking video ay yung mga expired po na gamot, pamurga pala. Hindi po lahat yung pamurga lang ho. Wait lang, set up ko lang yung camera natin. Yung pamurga ho ay ginamit ko ho. Ayan. So ginamit ko. At pwede pa naman, expired na po siya ng 7 months at hindi naman sa kambing natin. Nanghinayaw kasi punong-puno kasi ito. Punong-puno siya. So ito ay meron tayong pangpurga na hanggang dito pa yung laman niya. Ayan. At andito yung purong gamot niya, andito yung laman niya pa Pag i-shake mo to, yun hahalo yun. So okay pa naman siya. Pero expired na po siya Yan. Expired na po siya. Pero ginamit ko rin sa manok. Binigyan ko yung tandang ko ng manok ng 1 ml. Dapat kasi doon sa mga 10 kilos na or 10 to 15 kilos na kambing is binibigyan natin ng 1 ml na pamurga. So sinubukan ko doon sa kambing ko na 3 kilos lang at 1 ml lang binigay ko. At safe naman. Okay naman, nagtain naman ng bulate. So sa tingin ko safe naman ito. Pamurga lang naman ito. At ang hindi ko lang kinuha is yung mga vitamins kasi yun talaga ang delikado. Pero sa pamurga, okay naman sa mga pamurga siguro. Kasi okay nga din sa akin. At ito may mga nakuha pa ako doon. Ito ay nakita ko lang doon sa farm na tinibag. Doon sa bibilang ko ng materialis mga ka-farming. Ayan. Meron po tayong mga gamot. Ayan po.
Marami tayong mga gamot. Ito po ay gamot po ito sa mga nagtataing kambing. Yan. Yan po. So kung bibilhin mo ang isa nito mga ka-farming, kung hindi ako nagkakamali, dahil ang isang ganito na albendazole na ganito ay 35 yata or 30. So sabihin mo ng 30 ito. So ang dami nito mga ka-farming. At wala po siya nakalagay na expiration. So ibig sabihin, safe siyang gamitin kasi wala siyang expiration date. Wag na lang ho natin sigurong ibibilad at wag na rin din po natin sigurong babasain na hindi pa natin gagamitin. So yan po, marami. At meron din ho tayong gamot. Ayan po yan. Ayan po. Ito po. At meron din po tayong gamot sa bloated mga ka-farming. Ayan po. Pagka kinakabag yung kambing natin, yung nanghihina, masama pakiramdam, yun nga, pagka bloated, pwede natin siyang pahiran itong ano na to. Kasi ito ay expired 2023. O 2023 din. Date 2023. Pampahid lang naman ito sa tiyan nila mga ka-farming. So pampahid lang ho ito sa tiyan. Kaya pwede pa naman ito, pampahid lang naman, hindi naman natin i-apply sa ano niya, sa tiyan lang naman mga ka-farming, pampahid lang ito. Kumbaga para sa ating mga tao ay ito ay tawag dito. Kung sa tao, katingko. Ito rin katingko nila mga ka-farming. Vicks. At mayroon din tayo nito yung pinang-spray natin. Kaya pala mayroon tayong nakuha nung nakaraang araw. Kasi magagamit din pala natin ito. Tignan nyo, nagamit natin kay Ganda yung pang-spray. Next, nagamit natin kay Ganda yung pang-spray. At yun. Ito mga ka-farming ay binigay lang ho doon sa farm na kinuhanan namin ng materyales, yung binilang ko ng materyales. At ito po ay meron din po tayong tiki-tiki. Ayan po, meron po tayong tiki-tiki. Ayan po. So, February, March, April, May, June, July, August, September, October. At meron din po tayong gamot na para sa nanghihina, ayaw tumayo, ayaw kumain, 1 tablet per day. Ito po, kinuha ko to kasi hindi pa po siya expired. Hindi pa siya expired. Yan po. Ayun na 2024. So sa September pa siya. September 2024 pa po siya ma-expired. So kinuha ko po sa kambing. Pwede to sa kambing. Ayan o. Diba? Meron tayong gamot para sa ayaw tumayo na kambing natin. Ayan po. Diba? Gamot sa mga potassium. Maganda pala to. Oo, maganda to. Maganda sa kambing natin. Hindi natin to wawalain dahil magagamit din natin ito. Ito po, gamot po ito sa mga hindi po nakakatayo na mga kambing ho natin. Ayan po, ito po yung gamot. Ayan. May gamot ho tayo para sa mga hindi nagtatae. Hindi makatayo. Ayan. Paano ba? Hindi ba kasi kayang-kaya sakit. Ayan. Yan lang po. At meron din tayo nitong pangpatak. Ito po. Pangpatak po. Para sa mga pink eye naman ito. At meron tayong DCM at saka yung iron. Ayan po. Kompleto po tayo ng mga gamot at marami po tayong gamot sa ating mga alagang kambing. Ayan po. So ito po yung mga ginagamit ho natin at meron tayong dextrose. Para naman ho sa mga mahihinang kambing. Ayan. Pwede po natin siya nitong bigyan. Diba ba? Kompleto. Complete recados tayo sa mga gamot natin sa ating mga alaga dahil hindi ko nga mawawalain yun. Saan yun? Ito ang pinaka-importante mga ka-farming. Ito yung importante sa lahat na gamot. Kasi para ito sa hindi nakakatayo eh. O dapat meron kayo nito. Bellman. Ano ba pangalan nito? Antibacterial. Bellman. Maganda siya, moy. So dapat meron kayo nito mga ka-farming. Ano ba 'tan? Hindi kasi nagpo-focus eh. Ayan po. Ito po yung gamot sa mga hindi po nakakatayo na kambing. Gamot sa mga
mismong nagsulat nito ay veterinaryo po. Veterinaryo ba? Oo, tama. Oo, veterinaryo. So ito po yung galing pa ho sa farm. So maganda ho ito, dapat mayroon tayong stock talaga nito. So hindi ko po ito wawalain dahil kailangan din ho natin ito. Kailangan natin sa mga kambing natin na gamot po sa mahina, ayaw tumayo, kumain. Yan po. Ito, gamot po sa kanya to. So dapat may mga stock po talaga tayo na gamot. Huwag po natin hayaan na wala tayong mga stock na gamot. Ayan. So marami po tayong stock para po sa bloat. Sa kambing ho natin, bloat guard. So yun lang po. Ito ay gamot sa nagtatae. Ayan po mga kaparming. So tara, puntahan na po natin yung ating kambing mga kaparming at kamustahin na po natin. So yun mga kaparming, hinanap ko yung sungay nito at nakita ko yung sungay niya ay nandito na. Nahulog kahapon pa siguro to. At ito po yung sungay ni Ganda. Ito oh. Ay ganito pala sungay ng kambing ano. Ayan oh. Oh, ito yung sungay ni Ganda. So hindi na siya si Ganda. Ayan. Dapat di natin natanggal. Malambot pa kasi. Oh. Yan po oh. So ito po si Ganda. Makakamustahin po natin si Ganda. At dito ko lang ito. Na natin pati yung kambing natin na buntis mga kaparming. Titingnan na rin natin. So ito po yung mga pinapakain ko. Kakapatapos ko lang po magpakain sa kanila. At marami na naman kalat. Ito si Pangit. Taas lang muna natin to mga kaparming. Para lang sa ganun ay hindi nila matapak-tapakan. Kasi alam naman natin na pag natapak-tapakan na yan, although kinakain naman nila kahit na nasa lapag. Kaya lang mas maganda yung nandiyan para hindi masyadong maano. Ayan po yung sungay niya oh. Natanggalan ng sungay. Yan po. Yan po yung ating kambing na natanggalan ng sungay. Lagyan po natin ilaw. Yan oh. Okay naman na. At yun nga. Ay nakakalungkot lang isipin dahil hindi ka na si Ganda. Ano? Hindi ka na si Ganda. Ganda pa rin yan. Kasalanan ko naman eh. So ito yung kambing natin na walang milk bag. Ang dami nyo namang kalat mga anak. Busugin natin to ng busugin tong mga to. Kailangan natin busugin ng ating mga alagang kambing para tumaba sila. Yan. Marami na rin naman naggagapas. Marami na rin nag-aali ng palay. Kaya marami pagpapastulan na tayo. Pero mas maganda pa yung ganito. Hindi masyado matrabaho. Yan po. So ito po yung kambing natin na buntis. Ayan, mamaya ay magpapainom ako ng feeds. Molasses na may feeds. Magbibigay tayo dito sa buntis. At dadami na rin natin itong mga dumalaga natin. Para nang sa ganun ay kon naman. Pakawalan na kaya natin ta. Pakawalan ko na to para mabusog siya ng gusto. So binubusog ko siya ng husto kasi or pinapataba ko siya ulit kasi siya lang talaga yung pag-asa ko na buntis mga kaparming. Hindi ko alam kung buntis ba yun. At may mga na-contact na rin ako na kukuha sana nito kaya lang mga subscribers ko naman. So shout out sa mga subscribers ko na friends ko rin sa Facebook. Shout out po sa inyo. Ayan po. So ito po yung kambing natin na mga upgraded. Ayan po, ito po ay may lahi po yan na bower mga kaparming. Maganda po lahi nitong isa na to. Ito po ay mga boang. Yan dalawa po na yan. Boang po ang tatay niyan. At yun naman po ay full blood bower po ang tatay niyon. Yan, maganda po. Magaling po sa magandang quality backyard farm din yan. Yun, si Tagpi. Nakita ko na rin yung nakausap ko na rin yung may-ari nito dati. Yan oh. Quality rin ang may-ari niyan. Yung mga farm niya, yung mga kambing niya. Yan po. So ito yung walang milk bag na kambing natin. At hindi ko alam kung buntis ito ay. Narapan akong intindihin itong kalagayan nitong isa na to. Kasi nga po wala po siyang milk bag. At sayang naman. Kaya medyo hindi ko masyadong napansin.
Kasi wala naman hindi ko malaman kung buntis or hindi. Pero malaki ang tiyan niya mga kaparming. Baka siguro nagkamali lang ako ng bilang at ang sumampa nito ay native. Kasi kahit hanggang June 28 ay ano pa ho ito, pakawala. Kaya maaari mga 3 months pa lang ito. Nako, hindi po yung bulugan natin ang nakakuha rin eh. Kasi nag-back videos po ako. Dinignan ko po yung mga videos ko kung kailan ko ito mga ikinulong. Eh nung June 28 ay ano pa ito, mga nakakawala pa. June, July. Hanggang July, August, September, October. Oo nga. Mga December. So baka buntis na rin ito mga kaparming. Kaya lang hindi siguro yung target talaga na gusto ko. Ay hindi talaga yun. At ang sumampa dito malamang sa malamang ay native. Nako. Pero okay lang kahit native. Basta buntis lang sana. Yan mga kaparming. Tsagaan pa rin natin siyang alagaan mga kaparming. Kasi wala naman tayong magagawa eh. Yan po yung kambing natin na ano. So baka ang iniisip ko na lang nito mga kaparming is baka yung nung time na alam ko na nasampahan siya. Kasi ang alakala ko magkasabay sila eh. Magkasabay kasi silang nag-hit. So baka nag-reheat ito, hindi ko na napansin kasi nga pakawala lang ito, pinakawalan ko kasi ito dati. Mga ano lang sila, pre-range, naka-pre-range lang itong mga to. Yan 5 na yan, pinakawalan ko yan. So hindi ko alam, di ko rin na rin obserbahan kung nag-reheat ba ito. Sa ganun pa man, kahit man na mag-reheat yan, okay lang din. Importante buntis siya. So obserbahan natin to hanggang December. Mga kaparming kasi yun yung tinitignan ko rin sa aking ano eh. Tingnan din natin. Basta ito malapit na po ito. At ito po yung nabutas na ay naputol. Ayan po, okay naman na. Kasi inispirahan natin ng gamot. Ayan po. So matataba na po yung ating mga alagang kambing. Kinukondisyon ko na rin ho sila. At every week po tayong magpupurga kasi nga po ay meron din naman tayong pamurga at marami tayong pamurga. So every week po tayong magpupurga sa kanila. Every week po natin pupurgahin itong mga dumalaga natin para nang sa ganun ay maging maganda ang katawan nila palagi. At marami ho tayong gamot din eh. Yan lang ho. So yun mga kaparming. Ito po yung ating mga kambing mga kaparming. So yan lang mga kaparming. Okay naman siya. Yun nga. Kawawa lang kasi wala siyang sungay. Hindi na siya siganda. Si pangit na siya. Pero maganda yung kambing natin. So yun, every week tayong magpupurga. Kasi marami naman tayong stock na gamot. At yun lang mga kaparming, update din sa kambing natin na buntis. Malapit na po siyang mga anak. So weeks na lang po ay mga anak na po yung kambing natin. So abang-abangan nyo lang mga kaparming dahil sana nga lang may ano dito, may tawag doon, dapol. Diba? Sana may dapol dito. Sana may dapol na ilabas. Yung kahit kakulay niya man lang na lalaki para gawin nating manador. Mga kaparming. So yan lang mga kaparming at peace out sa ating lahat.